Okay mga Lord, so may update tayo na, well, si Pio Balbuena naman kasi hindi tayo in-update na nagkaroon siya ng, well, kinasuhan daw siya apparently ng NBA Global. 'Di ba? Sinabi ko naman sa inyo eh. 'Di ba? Dating-dati ko pa sinasabi sa inyo 'yan. Pero nakinig ba siya? Actually, minessage ko pa si Pio. Pio, mag-ingat ka dyan sa ginagawa mo. O sige, let's go. Last year, kinasuha kami ng Shoutouts nga pala kay Tiny Montana, kaya galing to kay Tiny. NBA Global. Yung issue mo sa cap game about sa mga designs mo. Alam mo ba kung gusto ko lang ng hype noon pa. Kasi last year, kinasuha kami ng NBA Global. Okay, so etong episode ni Tiny Montana was posted ngayong 2026. So ang tinutukoy niya is nung 2025. Nung mainit yung pambaba sa kanya about doon sa, well, yung mga design kasi is very similar. Very similar to the to the NBA Cups. Alam niyo naman siguro 'yon, 'di ba? Yung pagkaparehas na parehas, 'di ba? Iniba lang, linagyan lang ng konting kadyot. 'Di ba? Ganun yun. Ganun yung nangyari. So according to him, kinasuhan siya. Let's go. Literal? NBA Global. Oh. Sabi ko, madami naman gumagawa niya na. Okay, marami naman daw gumagawa niyan, pero bakit sila yung inuna? Kasi nga, kayo yung pinakaputok sa social media. Yung mga maliliit, hindi naman sila naaapektuhan nun kasi maliit lang yung market nila. Pero ikaw kasi, Pio, sikat ka, nakikita ka. Nakaka-apekto ka doon sa bottom line nila. Yun yung isang implication ng kaso na yun, di ba? Like, hindi mo naman kakasuhan yung walang bilang eh, di ba? Ibig sabihin, may bilang yung ginagawa mo. And unfortunately, yung bilang na yun is negative para sa kanila. Hindi naman lahat ng bilang tama yung tama or maganda yung dating. Yung dating minsan is mali. Ayan na nga, mali yung dating mo, tol. O, tuloy natin. Ano yung mga spoof? Diba si Stephen Curry, yung mismo logo. Oh, yung si Stephen Curry naman, sa NBA yun eh. Kung gumawa man siya ng spoof sa NBA, parang acceptable yun. Kasi NBA player siya. Ikaw di ka naman Guys, alam mo nakakainis eh. Kasi we've predicted this before. If napanood nyo yung Tambay Cup serye ko kay Pio, alam nyo na alam nyo na we've said this could happen. And ang masakit dito kasi, parang hindi niya yata nag-gets yung nakuha niya. Okay? Tuloy lang natin. Sa amin, baling-bali eh. Oh. Nagkaroon kami season disease. Okay, ang cease and desist kasi, hindi yan kaso. Ang kaso kasi, ano yan parang demand letter lang yan na sinend mismo ng NBA Global sa kanila. Kasi ang magsesend sa'yo ng kaso is yung prosecutor of yung sa jurisdiction ng NBA Global. Kunyari, may NBA Global sa Manila. So, papadalang ka ng subpoena galing ng prosecutor ng Manila. So, ano yung point dito, mga lords? Ang point dito, yung natanggap niya is a cease and desist letter from NBA Global na bago pa tayo magkasuhan, tumigil ka na. So ngayon, kayo, tatanungin ko dyan sa baba kasi hindi na ako nakaka-follow sa mga ginagawa ni Pio. Kasi siya ba ay ginagamit pa rin yung mga design ng NBA? And hindi lang yan natatapos sa NBA. Lahat ng pagkokopyahan mo na design or katulad or inspiration na design, whatever, is pwede ka rin padala ng cease and desist or pwede kang rekta kasuhan agad. Swerte ka nga kasi pinadalan ka lang ng cease and desist. Ibig sabihin, itigil mo na. Okay na yon. Kesa, ang kinakatakot ko rito, and I don't want Pio to get in trouble. I think, at the bottom of his heart, I think he's not a good guy. But, kapag ikaw ay kinasuhan, 'di ba? Kapag ikaw ay kinasuhan at kapag ikaw ay nadamay diyan, baka mayari ka forever. Huwag mo nang antayin 'yon. Bakit mo pa aantayin 'yon? Hindi ba parang hassle 'yon masyado? Tuloy natin. Kung gusto ko ng hype nun, vinlag ko yun. Ito yung ano namin, sobrang... Kaya baka tuluyan ka talaga noon pagka ginawa mo 'yon.
'Di ba? Hindi naman hype yun eh. Hindi yun ka-hype-hype. Like, ako kasi nagkaso na ako, nakasuhan na ako. Darating ka sa point ng nagkakaso ka or nakasuhan ka na hindi mo na lang ipopost kasi mas gusto mo na lang daanan yung proseso kesa i-hype pa sa social media. Kasi wala ka naman makukuhang value sa pagpo-post ng about sa kaso mo sa social media. Merong mag-a-agree, merong madi-disagree, merong magagalit, merong matutuwa, 'di ba? So pag pansarili mo na, dumating na ako sa point na ang dami ko nang nakasuhan, promise, or marami na akong na-file na kaso in my life. Pero siguro isa or dalawa lang yung narinig yung kaso ko doon, pero that's about it eh. 'Di ba? So ano yung pinapoint ko rito? Yung pagkakaso is hindi badge of honor yan, 'di ba? Kasi may mga tao natutuwa sila kapag kinasuhan sila or parang nararatel sila. Hindi ganoon eh. Ginagamit natin ng mali yung social media sa kasuhan na ganyan eh. Nakasuhan ka kasi may mali kang ginawa in their opinion or nag-send sila ng cease and desist letter kasi ginagamit mo yung apparently yung kanilang copyrighted, yung kanilang trademark content, 'di ba? Yung trademark nilang produkto, tol. Ano ba naman 'yan? 'Di ba? And next, ang masakit dito kasi bago ko gumawa ng mga content sa kanya, minessage ko muna tong tao na to. Sabi ko, tol, hindi ka ba natatakot? Baka kasi ayan nga, yung ganyan. O ayan, nangyari na nga, di ba? So, pero cease and desist pa lang yung nakukuha mo. Pag sabi na yung nakuha mo, baka kailangan mo nang umattend sa mga hearing, baka lalo kang mabulilyaso, tol. Kasi baka yung mga pinaghirapan niya is mawala. Because of what? Meron, alam mo yun, wag na tayo dun sa artista. I apologize ha. Sinasabi ko lang to just to further my argument. May AI na nga na pwede mong hingan ng design. I-explain mo lang kung ano yung nasa utak mo, tapos yung AI na yung magde-design para sa'yo, di ba? Pero of course, I would suggest na gumamit ka pa rin ng local artist. Bakit? Kasi mas alam nila yung kultura ng Pilipino kaysa sa robot eh, di ba? So ang sinasabi ko lang, there are many ways para hindi ka makaganyang problema. So why do you insist on getting these problems kung pwede mo naman siyang iwasan? Hindi po ba? Ang hype yun. Sa Nangyari era na ba yun. Nangyari yun, hindi ko nilabas. Dito ko lang nga sinabi ko sa'yo. Yun lang hindi na hype. Umabot siya sa ganong punto. Tinatag bro eh. So umabot sa kanila. At Hindi rin. Kasi sikat ka tol eh. Hindi gets nyo ba? Mag-post ka hundreds of thousands of likes. Mag-post ka ng video, nagmi-million views. Ibig sabihin, very visible ka sa mga brands na ganyan. Tapos, ginagaya mo yung, sinasabi ng marami, ginagaya mo yung design nila. Mapapansin ka talaga dyan. Miski hindi itag ng mga tao, wag mong isisi sa tao, tol. Dahil kagagawan mo lahat yan. O sige, for the sake of argument, isisi natin sa tao. Bakit ba nila tinatag? Kasi yung mga tao na yan, hindi naman pipit bulag yan. Meron niyang, may mga utak yung mga yan. Nakikita nila yung tama't mali. Di ba? Nakaka-disappoint talaga, tol. Kasi sinabihan ko siya, man, I swear it. Sinabihan ko siya, tol, papatrouble ka dyan. Hindi siya nakinig. saka para pansinin. Mismo. Nauga! Bakit para anong nauga? Huwag kang matuwa. Huwag kang matuwa kasi nauga. Kasi pagka ganyan, tol, mapapatrouble ka niyan. Ang ayoko lang mangyari, and I will say this with all honesty in my heart, okay? I don't want him to be in trouble in such a way na magkaroon ng civil case tapos singilin siya ng million. Eventually, na magkaroon ng court order na pagbayarin siya ng milyon, di ba? Kasi lahat ng naimpudar mo sa buhay mo, baka kunin sa'yo. Ayoko naman yun, pare. Di ba? So, ewan ko. Parang natutuwa pa siya na ganito yung nangyayari sa buhay niya. Di ba, kasuhan ka ng NBA Global, hindi NBA Philippines. Global! Tuwan-tuwa pa eh. Sobrang proud ako nung tawa. Oh my God! Hindi nakaka-proud yun, guys. Kasi medyo hawig niya si King Badger dito. Tingnan niyo, di ba?
So ako hindi nakaka-proud 'yon, guys. Yung ang akin lang po talaga, siguro a-advise ko sa inyo to as someone na nagkaso at nakasuhan na sa buhay niya. Hindi po dapat yan gawing badge of honor. Na kapag kinasuhan ka, ganito, pagka nagkaso ka, di ganyan. Hindi po ganon. Nagkakaso po tayo kasi humahanap ng hustisya yung tao. Sa case niya, sinabi niya kasi cease and desist yung nakuha niya. It means itigil mo na yung ginagawa mo. Huwag ka nang magbenta nito, okay? Nitong cup na to, wag mo nang i-produce, wag mo nang ibenta. Kasi nga, next step niyan is kakasuhan ka na. Pag kinasuhan ka, syempre matagal yung proseso na yon, matagal na, magastos pa. Magkano isang abogado dyan? Acceptance fee ng isang abogado sa trademark infringement na ganyan? 300,000 pesos? Parang ganun yung huling rinig ko sa isang count. Paano kung 10 counts yun? Magkano acceptance fee nun, di ba? Nasa million. 'Di ba? So lahat ng naipundar mo, ilalagay mo dun sa kaso na ifa-file sa 'di ba? So tapos meron pa, bukod pa doon, may sa acceptance may appearance fee pa. Kada hearing nyo, bayad ka sa abogado. Kada papel na itatype ng abogado mo sa mga pleadings nyo, may bayad na naman 'yun. Tapos meron pang mga miscellaneous na babayaran mo rin. For what? For a cup na pwede mo namang iutos sa AI at the very least. Of course, wag niyong gawin yun. Napakaraming magagaling na artist dito sa Pilipinas. Hindi nyo kailangan yan, di ba? So, it's very frustrating to see etong si Pio having this mindset, mga lords. Sana lang matauhan. Wag niya na sanang antayin na lahat ng naipundar niya, iibalik niya sa kasuhan. It's never good, mga lords. Trust me, I know. Gege, mga lords.